Magandang umaga, class. Ako nga pala si Binibining de los Reyes, ang magiging guro nyo sa araw na ito. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Binibini, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin sa araw na ito? Bago magsiupo, pakiayos at pulutin ang mga basura sa ilalim ng inyong mga upuan. Maraming salamat. Maaari na kayong umupo. Bago natin simulan ng ating talakayan, narito ang ating layunin na nais natin makamit sa pagtapos ng ating talakayan. Ginoong Mariano, maaari mo ba itong basahin? Maraming salamat. Maaari ka nang umupo. Bago natin simulan ng ating talakayan, ay may inihanda akong laro na kung saan papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang magiging unang pangkat at ito naman ang ikalawang pangkat. Bawat pangkat ay pipili lamang ng isang kinatawan para pumunta rito sa harapan. Ang tawag sa ating laro ay action ko, hulaan mo, na kung saan ang bawat kinatawan ay pupunta rito sa harapan para bubunot sa ating munting kahon para malaman natin kung sino ang aaksyon at kung sino ang huhula. Handa na ba, class? Magaling! Para sa unang pangkat, maaari nang pumunta rito sa harapan para bubunot. Ang kanilang nabunot ay sila ang huhula. At para naman sa ikalawang pangkat, maaari nang pumunta rito sa harapan. At ang ikalawang pangkat naman, sila ay ang aaksyon. Meron lamang kayong 1 minuto upang mahulaan ang tamang sagot. Ngunit class, bago tayo magsimula, nais kong makita lahat ay nakikilahok, nakikinig at nakikipag-cooperate sa kanilang mga pangkat. Maliwanag ba, class? Magaling! Kung ganon, maaari na tayong magsimula. Ang aaksyon ay ang unang pangkat at ang huhula naman ay ang ikalawang pangkat. Magaling, bigyan natin sila ng frog clap. Ngayon class, alam nyo ba kung ano yung frog clap? Ganito lang yung class. Tumayo ng matuwid, itaas ang dalawang kamay, at iyuko ang dalawang tuhod at sabay-sabay, koka, koka, koka. O, sabay-sabay. Itaas ang dalawang kamay, iyuko ang dalawang tuhod at sabay-sabay, koka, koka, koka. At ang pangalawang pangkat, mahusay. Bigyan din natin sila ng frog clap. Magsitayo ang lahat. Tumayo ng matuwid, itaas ang dalawang kamay at iyuko ang dalawang tuhod. Sabay-sabay, koka, koka, koka. Magaling. Maraming salamat. Maaari na umupo. Ngayon class, base sa laro na ating ginawa at natukoy natin kung ano ang ipinapahiwatig ng bawat aksyon, ano sa tingin ninyo ang pagsangtatalakay natin sa araw na ito? Binibining Arcillas? Tama, ang pagsangtatalakay natin sa araw na ito ay patungkol sa uri ng pagtataya sa panunuot. Ngayon class, ano nga ba ang uri ng pagtataya sa panunuot para sa iyong pagkakaintindi rito? Subukan mo nga, Ginoong Romil. Tama ang sinabi ni Ginoong Romil. Para sa karagdagang impormasyon, ang panunuot ito ay ang proseso ng pagmamasid ng manonood tulad na lamang ng palabas. Ang class ay papangkatin ko ulit kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at ito ang dalawang pangkat. Bawat pangkat ay may tagi-isang meta card na kung saan basahin ko ang tanong at sasagutin ito ng bawat pangkat gamit ang meta cards. Maliwanag pa, class? Gamit ang COCAC chart ay kung sino ang pinakamaraming tamang sagot ang siyang maiuwi
premyong house and lot. Para sa unang katanungan, class, makinig ng mabuti. Para sa unang katanungan, anong paraan ng pagtataya sa panonood ang ginagamit ng video upang maipakita ang kaalaman? Ang unang pangkat, ang unang naitaas ang metacart na kung saan nakakuha sila ng isang palaka. Ilagay natin dito sa kanilang basket. At para naman sa ikalawang katanungan, makinig ng mabuti. Huwag mag-ingay dyan sa likod. Para sa ikalawang katanungan ay, anong uri ng pagtataya sa panonood ang nagpapakita ng aralin sa pamamagitan ng direktang pagpapakitang turo? Ang nauna ay ang ikalawang pangkat, magaling dahil nakikinig at hindi nag-iingay. Meron silang isang palaka. At ngayon, class, para sa ikatlong katanungan, makinig ng mabuti. Anong uri ng pagtataya sa panunood ang isinasagawa sa pamamagitan ng performance sa harap ng klase? Ang nauna ay ang ikalawang pangkat. Magaling, napakahusay ang inyong pangkat. At ngayon ay para sa ikaapat na katanungan, makinig. Pwede pang maghabol ang unang pangkat. Makinig, ito ang ikaapat na tanong. Anong uri ng pagtataya sa panonood ang gumagamit ng roleplay sa pamamagitan ng pagganap sa eksena? Tama, ang unang naitayo ang kanilang flashcard ay ang pangkat 2 na kung saan meron na naman silang isang palaka na nakasmile. Magaling! Ang pagtataya sa panonood, class, ito ay tumutukoy sa iba't ibang paraan ng pagsusuri at pagmumonitor ng mga natutunan ng mga mag-aaral mula sa palabas, dula, pagtatanghal at iba pang visual na teksto. Maliwanag ba, class? Ngayon, class, sinong maaaring magbasa para sa unang bilang? Ginoong Cañedo? Maraming salamat, Ginoong Cañedo. Base sa iyong binasa, Ginoong Cañedo, anong inyong pagkakaintindi dito? Magaling! May punto ang sinabi ni Ginoong Cañedo na kung saan ang isang pagganap o pagtanghal sa isang sining ng pagtanghal ay pangkalahatang binubuo ng isang kaganapan o isang palabas. Para sa ikalawang bilang, sinong maaaring magbasa? Binibining Mirapuentes. Tama, may punto ang sinabi ni Binibining Mirapuentes na kung saan ang pagsasadula ito ay ang pagbibigay buhay sa isang larawan o kwento na ginagampanan ng mga tauhan. At para sa ikatlong bilang, sinong maaaring magbasa? Sige, ikaw, Binibining Cristobal. Base sa iyong binasa, Binibining Cristobal, ano ang iyong pagkakaintindi rito? Tama, may punto ang sinabi ni Binibining Cristobal na kung saan ang pagpapakitang turo, ito ay ang pagtuturo ng isang tagapagturo o guro sa harapan. At para sa ikaapat na bilang, sino maaaring magbasa? O Ginoong Saylila.
Base sa iyong binasa, Ginoong Saylila, anong iyong pagkakaintindi rito? Sinabi ni Ginoong Saylila na kung saan ang pelikula ito ay ang medium ng komunikasyon na gumagamit ng mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng libangan. Maliwanag ba, class? Magaling! Ngayon, class, batid kong may naintindihan na kayo sa ating tinalakay ngayong araw. May inihanda akong 2 katanungan at bubunot lamang ako dito sa munting kahon upang malaman natin kung sino ang sasagot para sa unang katanungan. Ay, sino ang pangunahing tauhan sa isang pagpapakitang turo? Ang sasagot ay si Binibining Hanapi. Magaling! Tama ang sinabi ni Binibining Hanapi. Bigyan natin siya ng 3 baksak. 1, 2, 3. 2 katanungan. Paano nakakatulong ang mga pagtatanghal sa pagbuo ng mas malalim na pag-unawa sa isang paksang tinalakay? At ang sasagutin ay si Binibining Cordova. Magaling! Tama ang sinabi ni Binibining Cordova. Naintindihan talaga nila kung ano ang paksang tinalakay natin sa araw na ito. Ngayon, class, ay papangkatin ko ulit kayo sa 2 pangkat. Ito ang unang pangkat at ito naman ang ikalawang pangkat. Binibining Bacolod, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Maraming salamat, Binibining Bacolod. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang gawin ito gamit ang materyales na aking ibibigay. Ito ang para sa unang pangkat at ito naman ang sa ikalawang pangkat. May 1 minuto na lamang kayo. Kung makita lahat ng miyembro ng bawat pangkat ay nakikilahok. Ginoo, makilahok ka sa iyong pangkat. Ikaw dyan, Binibini, anong ginagawa mo? Makilahok ka sa iyong pangkat. Maraming salamat. Ang inyong 2 minuto, class, ay tapos na. Unang pangkat, maaari nyo nang ibahagi ang inyong ginawa. Magaling, tama ang ginawa ng unang pangkat. Ngayon, palakpakan natin ang unang pangkat. Ngayon naman ay ang ikalawang pangkat. Maaari na kayong pumunta dito sa harapan at ipaliwanag ang inyong ginawa. Magaling, tama ang ginawa ng ikalawang pangkat. Palakpakan din natin sila. Ngayon, class, nais kong kumuha kayo ng isang kalahating papel at sagutin ito. Pipili lamang ako ng isang mag-aaral para ibahagi ang kanyang sagot dito sa harapan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Maliwanag ba, class? Maaari na kayong magsimula. May 1 minuto na lamang kayo, class. Ang inyong 2 minuto ay tapos na. Ngayon, class, ay bubunod ako dito sa munting kahon para malaman natin kung sino ang magbabahagi dito sa harapan. At ang magbabahagi sa harapan ay si Binibining Quincy Jawali. Magaling! Bigyan natin siya ng 3 baksak. Class, nais kong kumuha ulit kayo ng isang kalahating papel at sagutin ito. Binibining Cordova, maaari mo bang basahin ang ating panuto? Basahin ito ng malakas, Binibining Cordova. Maraming salamat.
upang sagutin ito. Maliwanag ba, class? Magaling. Ang inyong 3 minuto ay tapos na. Maaari na kayo pagpasa ng inyong mga papel dito sa harapan. Sa ating vocab chart ay makikita natin na ang nanalo ay ang pangkat 2 para maiuwi ang premyong house and lot. Takpakan natin sila, class. Ngayon, class, para sa ating magiging kasunduan ay gusto kong kumuha kayo ng inyong kwaderno at isulat ito. Binibining bahana, maaari mo bang basahin ito? At ipapasa nyo ito sa susunod nating pagkikita. Paalam, class!